So, meron tayong customer ulit dito. Ito ay Honda XRM 125. Ayan, pang off-road. Ang naging problema nila, kapag uminit na yung makina, pumapalya. Pumapalya at hindi na makahatak. Although madali naman siyang pandarin, pero yun nga, pumapalya, kaya dinala nila dito. Yun. So marami tayong i-check dyan kapag pumapalya. At isa dyan yung fuel system natin. Pero i-consider natin yung sinabi nila na kapag mainit na, kaya check din natin yung langis. Siguro maganda rin yung spark plug, ma-check din. Pero unahin muna natin yung fuel, tsaka yung langis. Check lang natin, mamaya na yung spark plug. Ayan, so tingnan natin yung langis. Check natin yung level kasi baka naman wala nang langis. Kasi isa to sa pinaka-importanting kailangan ng makina, yung langis, para malubricate at maiwasan yung overheating. So ididip nyo lang na ganyan. Meron pa naman siyang nakukuha. Ayan o, meron pa naman. So which is good indication na hindi na tuyuan sa langis. At tama lang yung level niya. Ayan. Pero may itim na. May itim na yung langis niya talaga. Double check lang natin. Ayan. So punasan nyo lang yung dipstick pag nagsusukat kayo ng langis. So isusunod natin ngayon yung fuel. Kukuha tayo ng sample galing sa tangke. Doon tayo sa kabila. So tatanggalin natin tong fuel hose para ma-access natin yung fuel. I-twist nyo muna bago nyo hugutin. So ingat lang kasi may lalabas na fuel dito agad-agada. Ayan, tapos ilagay natin siya sa bote. Ganito yung ginagawa ko kasi para ma-check. Maganda kung mabuksan nyo yung tangke para maka-flow ng maigi. So buksan muna natin yung tangke ng motor. Ayan, nabuksan na yung tangke. Check natin kung lalakas yung tulo. Medyo may na yung tumutulo, pero meron naman, may tumutulo naman. Examine natin yung sample na nakuha natin. So tanggalin na natin mga paps yung carburetor. Natanggalan natin yung dalawang 8mm. Ayun, oh, natanggal agad yung kanyang o-ring. Tapos tanggalin natin dito sa air filter, wala na siyang screw. Nilagay ko na lang to kanina. Ayan. Ayun, oh. So makikita nyo naman dyan yung ebidensya. Napakadumi. Napakadumi mga paps. Parang nakakaigop siya ng mga ano. Okay. Kaya tanggalin natin tong throttle piston. Yan, luwagan nyo lang yan. So meron akong tutorial kung paano maglinis nito. Yung detalyado. Okay, pwede nyo panoorin. Lagay ko na lang sa taas yung link ng video. Yan. Okay, so may tumutulo. Tapos yung throttle piston, pwede rin yung tanggalin para malinis din. Itulak nyo lang, ganyan. Tapos slide nyo dyan sa ayan, para malinis lahat. Okay, lagay nyo lang dyan sa planggana. Dito yung paborito nating planggana na lagay ng panlinis. Tapos tong dalawang screw. Nilinisan natin to ngayon. Yun, oh, may putik siya sa ilalim. Yan, kung nakita nyo, putik yan mga paps. Itong nasa ilalim to. Yan, oh. Ayan. At alam ko kung saan nanggaling yan mga paps. Nandito, oh. Tingnan nyo dito. Napaka-evident ng putik. Ayan. So ito yung air filter hose. Maganda kung malinisan din natin to dahil napakadumi na. Okay. So linisan na natin to. Tanggalin natin yung pin. Tanggalin yung float kasama yung needle. So take note yung needle. Itong maliit na nandito. Huwag nyo iwawala at ganyan nyo din dapat ibalik mamaya. Ayan, oh. Ito. Yun, nahulog. Nandun na. Tapos tanggalin nyo yung main jet. Ito yung main jet natin. Yung dinadaanan ng gasolina papuntang cylinder. Ayan, linisan natin to. Main jet. Tapos ito naman yung pilot jet o yung air jet. Sa idle naman to. Ayan. Napakadumi din. Tapos yan, madumi din dito sa loob. Linisin natin yan lahat. Pati dito sa air horn, body, yan madumi. Kaya anlawan na natin ang gasolina to. Tanggalin din natin to para malinis yung filter. 17mm. Gaya ng sabi ko kanina, may tutorial na ako nito kung paano maglinis ng karburador. Check nyo na lang dyan sa videos natin. Ayan. Yung o-ring ang importante dyan.
linisin lang natin to. Okay, so hindi rin matanggal yung filter niya. Wala, hindi matanggal. So yung o-ring nandyan lang. Ayan. So alaman natin ng gas. Barado yung air jet niya mga paps. Mamaya ano natin to. Barado eh. Safety first mga paps, pagka nag-handle kayo ng mga ganito, dapat walang naninigarilyo, walang malapit na apoy, kasi napaka-flammable nito, itong gasolina. Importante dyan yung loob, maski madumi sa labas, kung malinis naman sa loob, eh, okay. Linisin natin yung pilot jet mga paps. So ito maliit na wire lang, isang strand lang yung pantusok niyo para malinis, dahil barado ito. Hindi siya mapasukan ng wire. Tatalian sa gitna yan eh. Ito kung saan doon sa ang matagal lang sa pag, ano, yung paggawa ko ng ganito magtrabaho. Dito, yung, dito napapamahal yung, ano, yung pag... Yun, meron na. Meron na siyang maliit na butas. So pwede na to. Yan, buuin na natin mga paps. Una na talaga yung mga jet. So nauna na dito yung pilot jet. Tika lang, punasan ko lang yung screw ko, parang may dumi sa dulo. Saktong higpit lang ito mga to, dahil malilit lang naman. Pero dapat hindi rin mahulog kapag umaandar yung motor. Ayan. Tapos yung main jet, dapat malinis itong mga to. Ayan. Tapos yung needle valve kasama yung float. So ilagay nyo dito yan, sabit nyo dito sa slot na yan, tapos baliktad, tapos ipasok nyo dyan sa inlet port. Dito yung inlet port. Yan. Tapos lagay nyo yung push pin o yung pin, lock pin nung float.
Yan. So importante yung float natin na gumagalaw dahil siya yung nagkocontrol ng amount ng fuel na pumapasok. Tapos ilagay natin yung gasket dito tayo sa float bowl. Yan, malinis na siya. Ilagay natin yung gasket. May nabibiling carburetor kit pala mga paps. Kapag nakita nyo masira na itong mga gasket nyo, may nabibili yan, isang set. Sabihin nyo lang yung modelo ng motor. Tapos itong butas na to, ito yung inlet port galing dito. Dito nyo tatapat. Ito kasi yung papunta doon sa needle. Yan o. Kung nakikita nyo butas na yan, papunta doon sa needle. Kaya tatapat nyo yan dito. Tatapat nyo yan dyan. Parang ganyan. Tapos ilagay na natin yung dalawang screw. So dalawa lang yung screw nito, hindi tulad ng TMX tatlo. Yung TMX type. So pag alam nyo nang linisin ito, kayang-kaya na rin linisin yung ibang mga karburador ng mga XRM type, wave type na mga motor. Kahit yung mga China, halos pare-pares lang sila ng karburador. Yan, higpitan nyo lang. Torque sequence ulit. Huwag nyo kakalimutan. Tsaka torque partition. So, paunti-unti nyo higpitan yan. Huwag sagad-agad. No? Salitan dapat. Tapos, ilagay natin tong yan. 17mm. Sa may filter nya, no? Ito yung drain nya sa filter. So, higpitan natin. Saktong higpit lang. Yan. And then, yung o-ring dito sa may insulator, balik natin. Check nyo din kung maganda pa yung lapat niya para hindi tumagas. Tapos lagyan na natin tong throttle doon sa kable. Tara. Sa paglalagay nitong spring, yan, lagay lang dyan. Pero make sure na yung dulo ng kable nandoon sa labas. Hindi yung duman dito sa mga slide. Tapos, i-hold nyo yung spring. I-hold nyo yung pressure nya. Tapos itusok nyo dito sa butas na to. Yung dulo ng kable. Yan. Tapos, i-slide nyo pababa. Ayun. So, pumasok siya doon para mag-lock. Okay, maraming nagkakamali dito kaya nag-weld yung motor nila. So, ganyan lang yung gagawin ninyo. Then, sa pagbabalik dito, makikita nyo yung yan, yung may patulis na cut. Tapos, sa kabila naman, diretso na cut. Okay, yung patulis na cut na yan, dito nyo tapat yan dito sa may idle screw. Kasi yan yung nagko-control ng minor natin. Tapos, i-slide nyo yan. Ganyan, no, nakatapat lang. Slide nyo lang papasok. Okay, mag-alala pag hindi nakatapat yan, hindi papasok yung piston dito sa taas. Yan. Saka natin i-lock. Higpitan natin to. Turn it clockwise. Tapos tong kable nakarap dapat dito. Ganyan. Bago nyo i-mount dun sa intake manifold ay i-check nyo yung throttle dito sa taas kung bumabalik. Parang ganito. Check nyo, dapat babalik yan. May ano dapat yan. May magre-return mag-isa. Okay? Pag okay naman, dito na tayo. Install nyo na. Pero bago natin ibalik pala mga paps, no? Linisan muna natin tong air filter hose dahil napakadumi. Nakita nyo naman kanina, napakadumi na yan. Kaya punasan natin. Yan, no? Malamang dyan galing yung dumi. Yan, no? Dumi sa loob, kaya nahihigop yan ng karburador. Yan. Dapat kasi may clamp to para hindi lumuluwag yung karburador nila. Wala na kasing clamp to kanina, yung clamp dito nakalagay. Yan, ganyan ka-importante yung air filter. Pag madumi air filter, maganda to kung may pull down sana tong air filter housing, mahugasan, tapos mapalitan ng bagong air cleaner sa loob. Kaya lang gagamitin na nila tong sasakyan, kaya ay motor, kaya
Linisin na lang natin maigi dito sa bungad. O yun. So, di ba? Napakadumi. Okay, so lagyan na natin yung dalawang 8mm. Yung isa mahaba, yung isa maiksi. Yung maiksi dito sa bungad. Lagyan natin yung breather hose. Ito yung breather hose nya. Yan. Tapos, ilagay natin yung hose. Air filter hose. Yan. Saka natin ilagay itong 8mm na bolt. Tapos yung 8mm din dun sa isa. Mas mahaba to. At mas masikip. Ganda ng banding nila sa kabila mga paps. Yan. Sabay-sabay sila sa pagla-lunch. O diba? Yan. Balik na tayo dito. Tulastas lang. Torque partition. Huwag yung kalimutan. Huwag yung sagad na higpitan mo sa kabila. Dahan-dahan lang. Okay. Tapos ibalik natin yung hose, fuel hose dun sa kabila. Ayan, so ibalik na natin yung fuel hose dito sa carburetor. Okay, tapos dagdagan na lang natin yung fuel. Dahil nabawasan na pinanghugas natin. Okay? Mga paps, pandarin na natin. Ayun. Wala na, hindi na siya palyado. Pero test lang natin saglit, mabilisan lang. Ay. Da. Mayat ka naman mo mariri nagigibaw ito matatakal. Okay na mga paps, napakalambot ng suspension pala ng XRM. Napakalambot ng suspension niya, bagay na bagay talaga dito sa amin kasi rough road. So ayan, para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ay huwag nyo kalimutang i-click yung subscribe button pati yung notification bell para lagi kayong updated kapag may bago akong upload. Kaya subscribe na kayo dyan, marami pa akong isi-share sa inyo. Ingat, God bless.